everybody! Oh, ang pa-intro natin. Music Maestro! Oh, Kutso! Good morning, everyone! Long time no see na naman mo. Hindi na naman normal ang ating absent. May mga nag-nagod sa akin, DM sa Instagram. Kung kumusta daw kami. Oh, kumusta na? Kung okay lang daw ba kami, bakit daw hindi na ako nag-upload? Mga ilang tao din yung nag-message doon. Thank you po sa mga concerns dyan. Huwag kayong mag-alala guys, okay lang kami. Talagang hindi lang po ako nag-vlog almost 2 weeks. Pahinga din pag may time. At mag-vlog tayo today. Kaya pasensya na naman po sa mga nag-aantay dyan, mga nag-aabang. Kala ko nakalimutan ko mag-hikaw. Alam nyo ba, pag hindi pa ako nakahikaw, feeling ko hubot-hubad ako. Yan yung nararamdaman ko. Ano ba, wala akong hikaw. Hindi mas hubot-hubad, pero parang, basta yun yung parang may something na kulang sa sarili ko kapag wala pa akong nahikaw. Kaya chinik ko ngayon, buti na lang meron. Kaya nga maglaro ko ng badminton. Kailangan nakahikaw din. Pero hindi po yung ganito kalaki, yung maliit lang. Kaya baka mamay ma-distract din yung kalaban natin, no? Speaking of badminton, guys, update po sa aming competition. Mga ilang months na kaming busy maglaro-laro. Kagabi naglaro na naman kami, nanalo po kami. Kami po ngayon yung nasa first na ranking. Hindi ba? Hanggang kami maglaro ng competition hanggang end ng February. Tapos, sa March, may gaganapin ding competition. Magsali din po ako. Ay, gusto ng katim ko na magdayo kaming dalawa. Siguro natin yan. Kaya, busy din po tayo sa buhay-buhay, no? Kaya, hindi ako masyadong nakapag-vlog bukod sa dalawang trabaho natin. Tamad din po minsan. Kaya, pasensya na. Update pala sa balikbayan box natin, guys. Ready na pong ma-pick up for tomorrow. Kagabi, na-sealed ko na yung 2 boxes po. Tapos may isa pa dito. Ngayon ko na lang gagawin. Kay bukas ngayong pick up. Pero kay hindi ko muna kahapon tinapos lahat na i-close. Kay para ma-make sure po na walang makalimutan. Or baka mamaya may maisip ako na pwedeng malagay. So may open pa pong isang box. Tingnan nyo. Ayan na guys. 1, 2, 3. Yung isa, hindi ko pa nga muna siniled. Kay baka nga may maisip ako today. Or may mga laruan pa sa bahay na pwede pang mapadala. Pero kay very happy ako. Kay yung mga pinaglitan ni Mila at Matthew. Yung mga sapatos, mga damit. Mapapamigay ko po dyan sa mga pamangkin ko. Kay may mga bago pa akong pamangkin na hindi ko pa rin nakikita. Kaya very excited din po ako na makauwi sa Pilipinas sa mga darating na buwan sa June. Kabilis pa man din ngayon ng araw. Kaya sana perfect din yung yung timing or yung dating ng balikbayan box natin. Kay sabi 3 months. Feeling ko magalis yan dito sa Europe o sa Netherlands. Sabi natin March, April, May, June. Mga March, April, May, June. Kung 3 months, on time siya na magdating doon sa pagdating ko din po. So ako mismo yung magbibigay ng mga kanya-kanyang pampasalubong. Karamihan nga sa mga nilagay ko, mga mga pinaglumaan. Yung mga bago lang dyan, yung mga chocolates, may mga bag din pa akong mga binili. Tapos pa ba? Okay, chocolate letters for Santa Claus. Opo. Yung mga chocolates din daw nung center class na na-receive ko. Na yung expiration is sa mga end pa ng taon ata this year. So, ang sabi ko ba hindi ko yung kainin, ipadala ko lang sa Pilipinas. Tsaka buti na lang din alam nyo na ma-send ko na po yung box na yan kay maka-pressure din. Every time na makikita ko yan dyan, naisip ko yung shipping fee. Almost 200 euros din po. Pero kay sabi ko nga sa inyo, worth it din na ipadala. Kasi nga yung mga pinaglitan ng mga bata is magagamit. Tsaka yung mga damit din po na hindi ko na masyadong sinusuot. Sapatos, nilagay ko din po dyan. Ang natira sa mga sapatos ko, alam nyo, parang na lang. 3 ata. Tapos yung pinadala ko, mga 6 or 7. Yan yung pinagluma ko. Sabi ko sa kapatid ko, labhan mo na lang pagdating yan. Kaya iniisip ko nga po yun. Mabibili ko pa naman yan dito. So, bigay ko na lang dun sa kanila.
Kaya very happy din ako na nagawa namin yung balikbayan box ngayong taon. Tapos si Marcel din, binilhan na rin po si nanay ng request ni nanay na gatas niya. Na parang walang sugar. Kaya yun po yung kailangan ni nanay, no sugar. Kaya mataas yung sugar niya. So kailangan medyo less yung mga kakainin niya, iinumin niya. Kaya napasalamat din ka po si nanay kay Marcel nung nag-video call kami. Every day po kasi kami tumatawag kay nanay para makita yung mga bata. Tignan nyo pala ngayon sa labas guys, oh. Kita nyo yan? Nag-snow na naman po nung mga nakarang araw. Kaya sobrang lamig na naman po sa labas. Hindi na good, nakakatuwa tong na to, weather dito. Sabi ko pa kay Marcelo, pag mag-pension ka na ha, o pag mag-retire ka, pag winter, doon tayo sa Pilipinas. Okay, good siya, pero kami matagal-tagal pa naman yan siya retire. Para mga 15 years pa ata yung kailangang trabahoin ni Marcel. Para dyan. Pero sabi ko sa kanya, pag mag-60 na siya, pwede na good yun, oy. Mag-advance mag-advance na mag-pension kay malaki po yung agwat namin. So sabi ko sa kanya, kailangan pag 60 mo, hindi ka na magantay na mag-67. Kay 67 po yung age dapat ni Marcel na mag-retire siya o magkaroon na ng pension. Sabi ko sa kanya, pag 60 ka na, pwede na yan. Pero yung makukuha niya lang po dyan is parang 70%. So yung 30%, yun, hindi yun 100% na makakakuha siya ng fully pension niya. Baga may less na. Kasi hindi niya man tinapos yung dapat, years na maghulog siya sa pension. Pero ang say niya dyan, alam niya, sabi niya, tingnan na lang natin. Kaya parang masayang siya sa 30% na ililis nga sa makukuha niya. Pero para sa akin kasi, kumbaga, para mas ma-enjoy niya din yung pension time niya. Ito, kagandahan dito sa Europe, guys. May pension. Meron din naman tayo dyan sa Pilipinas, sa SSS, or pang mga benefits dyan. Pero kaya dito, mas po siya, mas maganda. Yan, kagandahan sa Europe, priority po nila yung mga ganyan, pension. Ilagay pala akong mga ugasin ngayon dito. Okay. Kadami na naman po. Yung dalawa, wala ko pa sa taas. Si Matthew tsaka Marcel. Kanina pagod kami dito na Mila. Nakapag-almusal na kami. Sila doon lang sa taas. Nagpa-umok. Saturday din kasi ngayon. So, sinusulit din ni Matthew yung niya doon. Moment sa papa niya. Nanood kasi siya ng TV. Si Mila nandito. Naglaro-laro na din. Alam niyo itong batang to? Si Mila? Hindi po talaga to siya mahilig sa mga gadgets, sa TV, or kahit anong mga bagay pa yan na mapaglibangan niya or mag-nood-nood. Bagod yung niya, mga gusto sa buhay. Tingnan niyo guys. Yun po yung mga gusto niya, oh. Nilalaro niya ngayon yung na-receive niyang gift kahapon sa kaibigan ko, kaya Madam Alma, yung punta sa store. Binigyan niya ng gift si Mila ng birthday, kaya hindi siya nakapunta. So ngayon, yan po yung nilalaro niya. Pero kayo nga, gusto ko yung ganitong ni Mila ba, attitude na kahit may, sila, may oras sa iPad. Halimbawa, after ng dinner namin, yan po yung time nila na makapag-iPad talaga. Pero, maglinis muna sila ng mga kalat nila or dapat maubos nila yung kinain nila. Kapag hindi yan nila nagawa, hindi pwedeng mag-iPad. Pero kayo yun, kahit may, na silang oras na nila mag-iPad, hindi good to siya maglaro, guys. Si Matthew yan, yung parang medyo adik-adik pa sa mga gadgets. Ito si Mila na. More talaga siya, ang tawag doon, basta yung wala siya sa mga gadgets na yan. Which is maganda din po kay kapangit din sa bata kapag adik sa mga ganyan, no? Mga screen. Kaproblema sa mata. Si Matthew nga minsan mag-worry ako dyan eh. Kayo nga parang mahilig siya sa mga laro na yan. Mga Mario. Pero hindi naman po yan sila talaga totally babad. May lang yan sila, may oras. 30 minutes sabihin natin pagkatapos nilang mag-out sa school. Pa-TV ko yan sila. Dati nga hindi ko yan pinapanood ng TV eh. Pero ngayon kaya medyo lumalaki na din. Sabi ko sige, 30 minutes lang. Pero kahit 30 minutes lang yung binibigay ko minsan, halimbawa pag si Mila yung nandito sa bahay, hindi din yan siya manood guys. Kaya kabiri ko ng ating Milang lang. Ano mo nang gawin natin? Paora? Ano ang gawin natin? Gusto niya pong maglaro kaming dalawa ngayon dito. Parang alam ko pa, yung kagabi kasi namin to nilaro. Pero ngayong umaga, ay tapos na po ako maglinis doon sa kusina. Nalagay ko ng mga hugasin. Sabi niya, Mama, pwede tayo maglaro. Laro tayo kami ngayon dalawa dito. Ano pa, Ora? Explain mo sa akin ulit paano laruin yan. Hindi ka pa pala nagtali na.
Favorite niya po ano namin. Or fest niya. Mila, ano, turo mo kay mama kung paano laruin. Mag-amaze na kami yung shooting. Kahaba na ng buhok mo, nak. Kita niyo yan, guys. Pero hindi ko pa, gupitan ko to sa mga dating sigurong araw, pero konti lang. Di ba, Mila? Yeah. Gusto mo gupitan ka ni mama? Paura? Seryoso dito, oh. Kaseryoso mag-ano sa laro naming dalawa. Okay, busy daw siya. Maganda din good sanang mag-walking sa labas, pero kay sa sobrang lamig, hindi na lang. Kung may araw lang, baka naglakad lang kami ni Mila, kayong dalawa, nandun pa rin naman sa taas. Tsura natin, guys. Alam nyo pala, sa buhok natin, sa mga darating na araw, mag-reban po ako sa sarili ko. Nag-order na ako online. Actually, si Marcel yung pina-order ko kay wala akong eBay na na application. Doon lang maka-order sa na yung pang keratin. So sabi ko sa kanya, orderan mo ako, bayaran na lang kita. Alam, binayaran ko sa paparating na pang-reban ko sa buhok. Parang 67 euros. Yung Kira band, nakita ko po kasi sa TikTok, so gusto ko siyang itry. So sa mga nag-reban po dyan sa sarili nila, kung na-try nyo po yung Kira band, mag-comment kayo sa baba guys kung very effective. May isa pa akong choices sana or option, pero kay siya parang medyo mas mahal, mga 100 euros. So itatry ko lang po muna yung Kira band na paparating ngayong mga darating na linggo. Parang Feb 9 hanggang Feb 20 yung kailangan kong antayin para ma-deliver dito sa bahay. Ang sabi nga sa akin ni Marcel, antayin mo na lang si Garnet na makabalik dito ta siyang mag-riban. Sabi ko, wag na, kayang pag-riban ng buhok, 3 to 4 hours. Makahiya din kay Inday. Ma, will you taste shooting time? Opo, sige. Sabi pa niya sa akin, kaya di ba gustong-gusto mo ni Garnet lagi na inano yung buhok mo? Kaya naisip ko, sabi ko sa bagay, baka antayin ko na lang si Inday kasi Inday po nasa Pilipinas pa. Sana all na lang. Grabe, Day, katagal mo na dyan sa Pilipinas, Day. Balik na, Day. Miss na kita, Day. Balik na, hindi na ako galit. Pero kayon nga, ang iniisip ko, kung si Inday naman ang magriban sa akin, makahiya din, guys. Kay mga ilang oras din siyang ano dito sa buhok ko. So, ang iniisip ko na lang, ako na lang siguro. Pero pwede din, antayin ko na lang. Tapos magluto na akong lechon, pangbayad ko sa kanya. Tingnan na lang natin. Kaya magdating po kasi yung kiraban ko sa mga dating ang linggo. Wala pa niyan dito si Inday, guys. Katagal niya po sa Pilipinas. Pero kaya enjoy kay Janday. Kaya curious din talaga ako sa kiraban na yan. Kaya sa TikTok po kasi kagandang tingnan nung result po ng na yan, pang maintain sa buhok nga para mag-straight lang. Kaya sabi ko kay Marcel, bakit kaya wala dito nagaganyan sa sa Leeuwarden, dito sa Netherlands? Siguro meron man, pero ang mahal ng bayad, guys. Alam niyo, pag magpariban po ako dito or magpa-straight ng buhok, ang kailangang bayaran mga 200 euros. Almost 10, hindi bang almost, more than 10,000 euros. More than 10,000 pesos po yung kailangang bayaran kung i-convert natin sa peso. Po. Maglaro na tayo. Hindi natin makapag-chika kaya gusto nang maglaro ng aking dalaga. Kiss mo na si mama. I love you. Love ni mama. Sa wakas, nandito na ang aming kuya. Good morning ka, kuya. Good morning, everyone. Gala tayo today. Gala tayo today. Na-miss mo mag-vlog, kuya? Opo. Otsa. Ikaw, Mila, na-miss mo mag-vlog din? Yeah. Opo. Si kuya, magaling mag-opo iyan eh. Tagalog tayo today. Gusto mo, kuya? Opo. 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 Tai. Naku, Sheikh. Ano pangalan mo Tagalog? Ha? Tagalog ta. Magtanong kay mama yung Tagalog. Kalaki na ni Matthew, guys. Binata na. Boboti. Anong buboti? Bunay. Puwet. Tai. Anak. Ikaw? Ano? P? English man yung sa'yo. Nagpa-puzzle po sila ngayon dito. Oh. Work time, guys. Ihatid po ako ngayon ng aking mga palalabs. Pero before ako magpasok sa trabaho, may daanan po kaming store. Magpunta kami sa Decathlon kay si Mila. Kailangan na po ng bagong pang swimming niya. Kasi sa February 11, yung start po ng swimming lesson niya. Kaya para marunong din po siya maglangoy-langoy.
Buti nga kay may kasama din siya doon, yung best friend niya si Liana, pero hindi pa ata magsabay sa 11 kay nasa Vietnam ngayon. So weeks late yung niya BFF. Pero kaya magpili mamay, syempre siya. Hanap-hanap na ang ating dalaga. Mama. Tingnan nyo ha, yung tinitingnan po namin, ganito, ang gusto namin para sa kanya. Siya naman, kasi ganito masuot. Mama, hoeveel kost deze dan? Hoeveel kost deze? Hindi ko alam, saan mo yung kinuha para makita mo kung magkano yung presyo. Ano, may nakita ka na. Paura, tingin. Ayan, €4 nakalagay. €4 ka na ito. Hindi, kaya kadami nyo ng laro sa bahay. Ganito yung suotin mo na ko. Ganyan, suotin mo. Mila. Dit is goed. Ja, maar dit is niet zo goed. 7, 8 jaar. Ja. Mama. Busy ang papa naming hanap. So Klein man. Nang nakikita mo. Napunta tayo dito para sa swimsuit ni Mila. Okay? Kabangs ka pa. Ano man? Yan ang gusto. Yes. Tingnan yung pinili niya, guys. Okay, Frozen. Ayaw niya ng Frozen or say Elsa. Ayaw mo ng Elsa? Mickey Mouse. Tayo ka para makita nila. Tayo para makita nilang astig na pang swimming. Tawa ni Mars, itong batang to talaga may sariling paninindigan sa buhay. 5, 6 jaar? 4, 5. Maybe we can ask if they have 5, 6. Nou, we look at it. Okay. Yan good yung pinili niya kanina. Kadami-dami naming choices para sa kanya. Si Mars nagtingin-tingin kanina. Iba talaga yung niya trip. Spider-Man lekker leuker. Opo. Spidey vind ik denk ik leuker. Spider-Man gusto mo din? Pero ito gusto mo to. No? Spidey. Ayaw mo to? Spidey. Puntahan mo doon si Papa. Puntahan mo doon. Okay lang isuot mo. Puntahan mo doon. 2,000 years later. Bye na everyone! Ka-out ko lang po sa trabaho. Tapusin ko yung vlog ngayong araw dito sa bahay. Pagkatapos kasi namin kanina dun sa store kung saan po namin si Mila binilhan ng pang-swimming niya, diretso na sa trabaho. Nagdaan din ako sa isang store dun sa city kaya magbili din sana ako ng bingguhan. Ay gustong-gusto ni Matthew. Bibiliin ko na good sana. Malapit ako sa cashier. Pero actually ko sa online, yung sa in-orderan ko po sa Timo, pagtingin ko doon yung presyo mas less, binalik ko good kaagad. Kaya si Matthew nga po, gustong-gusto niya magkaroon ng bingguhan dito sa bahay. So sabi ko sa kanya kanina, nung hinatid nila ako, sabi ko, sige, magdaan si Mama sa store. Kaya yun nga, magbili tapos magbinggo sana kami ngayong 4 dito sa lamesa pagkatapos na mag-dinner. Pero kaya wala good. Kaya yung presyo po dun sa tindahan is 21 euro something. Pero yung sa online, parang mga 13 euros lang. Hindi ba? Kalaki na ng matipid. Pagkasakay ko kanina sa sasakyan, kaya sinundo po nila ako, sabi pagod ni Kuya o yung bunga niya sa akin, Mama, magkapagbinggo na tayo ngayong gabi? Bago hindi, kaya mahal masyado. Sa mga dating na araw na lang siguro, kaya magbinggo-binggo kami dito, 3. Or pag gusto din ni Marcel, mag-join din siya. Pero kay kanina, di ba, nagpunta tayo sa store, binili po talaga namin yung gusto ni Mila. Alam nyo, sinid nga namin kala Binan, itong pang-swimming niya, oh. Sabi pag ni Binan, oh, Hayden. What is Hayden in English? Oh dear. Oh dear. Si Binang lalaki, sabi po ko doon. Kaya syempre, dapat pang-astig. Kaya yung gusto ni Mila. Sabi ko sa inyo, very supportive. Opa gets it, needs to be tough girls. Si Binang, tsaka si Binang lalaki, tsaka to si Marcel, very supportive. But sila masyado. Kaya naman si Binang babae, pero kayong, lang niya kanina reply. Tawa din siya, nagtawa eh. Kaya kadami po namin pinapili kay Mila. May Mickey, may Elsa. Tapos basta madami, iba't ibang kulay. Wala, good siyang gustuhan guys. Ang gusto niya talaga yung Batman. Pasaway itong batang to. Ik moet rennen! Wie laat de tikker? Wie laat de tikker? I will never let you fall. Hindi tayo ng magasin guys. Katatapos lang po namin mag-dinner. Narinig ba kayo? Si Marcel po yan, nanonood ngayon ng live po. Tingnan, baka bukas yung zipper natin. Nanonood po siya ngayon ng live sa funeral ng kaibigan po namin, yung asawa kasi namatay. Naalala niyo yung nung mga nakarang buwan or last year, yung sinabi ko sa inyo na si Marcel may tinulungan or may sinamahan na katrabaho niya dati na nagpunta po sila sa Amsterdam. Kaya yung asawa po may cancer. Sa mga subscribers dyan na nakapanood po sa vlog na yan,
Yung asawa na niya na po na yan is namatay na guys, few weeks ago. Nagpunta nga din kami sa ceremony nung nagano din sila dito sa sa Drafton. Tapos ngayon po, ceremony ulit kay dinala po yung katawan niya sa Amerika. So si Marcel din po lahat nag-asikaso ng mga ganyan-ganyan. Kay Dutchman siya, tapos yung colleague niya is American. So hindi siya masyadong, o hindi niya alam masyado yung mga rules about sa mga ganyan. So si Marcel din po nung mga nakarang linggo talagang stress siya, malungkot. Kaya hindi din po talaga ako nag-vlog nung mga nakarang araw guys. Kaya kadami nga po mga nangyayari din sa buhay-buhay namin dito. Ngayon po ayan, nanonood po siya ngayon ng misa. Kay Catholic po yun. Tinupad talaga nung asawa niya yung wish ng ng asawa ng kaibigan namin. I mean, yung babae, tinupad niya yung wish ng asawa niyang lalaki na pag namatay na siya, is dalhin daw yung katawan sa Amerika. Pero yung lalaki, British po yun. Pero mas gusto niya daw doon na ilibing sa Amerika kaya mas doon niya daw feel yung home niya. Ano pa lang yan sila guys? 6 years. Parang yung story po nila, parang kami lang din ni Marcel, yung age gap rin po nilang dalawa is 20 years. Tapos alam nyo guys, nung first meet nila, nagplano ko agad silang magpakasal. Kaya sabi pa ni Sarah nung nagpunta kami sa funeral, yung dito po sa Netherlands pa. Sabi niya, alam mo daw kung siya na yung the one. Nakalimutan ko tawag sa English nun, oy. Parang mararamdaman mo na yun na talaga yung tao na gusto mo makasama sa buhay kahit hindi pa kayo masyadong nagsasama or kahit first meet nyo pa lang. Talagang mafe-feel nyo na daw po na na yun nga daw yung mararamdaman nyo. Kaya makasad lang na ganun ngayon, nangyari 6 years pa lang yan sila together. Tapos sabi niya, true love niya daw yun yung asawa niya. I mean, nasad lang ako sa nangyari na hindi sila masyado gaanong nagtagal. Tapos alam nyo ba, after ng ng kasal, doon pa lang din po nalaman na may cancer pala yung lalaki. Imagine niyo yun guys. So first meet nila, okay. Tapos nagplano pa agad after a month, nagpakasal silang dalawa na sila lang may alam. Sa UK sila kinasal. Tapos a few months later, yun, na-diagnose na may prostate cancer yung asawa niya. Tapos parang, yun, 5 years or 6 years atang nilabanan yung sakit na yan. Kaya si Marcel po ngayon andun. Manood ng funeral. Manood ka din ako mamaya eh. Pero kailagay ko ito muna mga hugasin. Kaya para wala tayong mga, masyadong, dito, kalat sa kusina. Kahit na sila binan, alam nyo, sinindi ni Marcel yung link. Sinabihan ko nga din si Marcel sa mga ganyang-ganyang bagay. Sabi ko sa kanya, pag ako ang nauna ha, simba ko man lang, gusto ko pa pumabuhay ng matagal ha. Pero may mga habilin na po ako kay Marcel guys, kung ano yung mga gagawin niya, ganito. Sabi ko sa kanya, gusto ko ganyan din yung mangyari. Halimbawa, kaya dito man ako i-cremate. Sabi ko sa kanya, gusto ko, pag funeral ko na, may ka dapat, may link ka din na, or mapapanood din dapat ng pamilya ko sa Pilipinas, live, yung ceremony ko dito. Kaya di man sila makapunta lahat. Dati gusto ko din po ipadala yung katawan ko dyan sa Pilipinas. Pero guys, hindi po normal ang babayaran. Diyos ko Lord. Ang binayaran ng kaibigan naming American, siguro mga 10,000 euros. Kano na yan? 500,000 sa atin. Sabi ko Marcel, hindi na kita bigyan ng sakit ng ulo pag ako mawala. Sabi ko, cremate mo na lang ako tapos yung kabuko ipadala sa Pilipinas. Kaya para mas less stress din po sa kanya. Kaya mga ganyang bagay din po, dapat talaga pinag-uusapan yan. I mean, sa aming dalawa ha, very, kami dyan ni Marcel, very open. Nakaano na yan kami, kung baga alam namin sa isa't isa kung ano yung mga gusto namin mangyari, kung sino man sa amin ang mauna. Kaya lahat man tayo papunta doon, ang tanong kung kailan lang, no? Pero Lord, sana abutan pa ako mga 90 years old to 100. Tingnan nyo si Marcel, guys. Seryoso yan. Manood po kayo na kami ha. Siguro mga isang oras yung misa. A few moments later. Katatapos lang naming manood guys ng live. Marcel wawa naman ang aking Papa Bear. Pero update po sa ating box din. Na-sealed ko na po yung isa. So ayan na guys, nakalagay na rin po yung address ng ate ko. So tomorrow between 9 to 11 yung pick up sa boxes na to.
Yung batang to kanina, alam nyo, habang nanonood kami ni Marcel ng live, kulit ng kulit. Umiyak po siya. Gusto niyang mag-challenge kaming dalawa. Halika dito. Sabi ko sa kanya, mama, inalaki, nanonood pa kami ni Papa. Pero kay, wala, nakisabay din siya kanina sa iyakan. Guys, makadala din yung emotion ba. Habang nanonood kami ng live, tapos nagsalita na yung asawa, yung niya, sons, tapos yung mga anak ng lalaki. Din ba? Ma-feel mo talaga yung emotion. Parang kahirap ng gano'n, no? Yung sabi-sabi ka during funeral ng partner mo or kung sino man sa pamilya nyo, yung parang i-remember mo yung mga masasayang alaala nung nandito pa siya o kasama nyo pa yung yung tao na yun. Kasakit sa pakiramdam. Ni Marcel katrabaho nung colleague niya, which is friend din po namin. Kung katapang. Umiyak siya pero yung sa bandang dulo na talagang na-share niya po lahat ng mga moments nilang dalawa. Sinabi ko kay Marcel, alam mo kung ako yan? Baka sa unang ko pa lang sasabihin. Hindi ko na masabi kay magngalngal na ako. Pero kay wala, ganyan talaga din ang buhay, no? Sa emosyon ba? Pero alam nyo guys, ang sabi ni Marcel, may gamot din pala para dyan, yung parang i-less yung yung anxiety mo, yung emotion mo. Kalimutan ko tawag sa gamot na yun. Sabi niya sa akin, maganda daw yun i-take para ma-less nga yung emotion tapos masabi mo yung mga gusto mong sabihin during funeral ba. Feeling ko kailangan ko yun. O kahit si Marcel, kailangan niya din yung very emotional din po tong ko asawa ko. O, challenge na challenge? Yeah. Ano ang TOEFL? Tafel. Tafel sa yaya. Mesa, anong mesa? Kaka. Mali. Tapos na, wag nung challenge. Kasi kitang ulo ko na, karaming naisip ni Mama. Can you help me? Can you help me, Paura? Yes. Maar een doe je met raden? Yeah. Dinosaur. Dinosaur? Dino. Okay. Sige na, hindi tayo mag-challenge. Banjo. Banyo. Try. Nanay, tatay tayo, natay. Pakita mo sa kanila, nanay, tatay tayo. Oy, wait lang. Gusto mo ng challenge, di ba? Yeah. Papakita gilas ka. O sige, ang challenge natin ngayon, kailangan umiyak ka. Yung may luha. Di ba, magaling ka sa mga ganyan? Hala guys. Tuhanin niya, mag-iyak siya. Patingin ng luha. Wala ka. Wala kang luha. Wag na yung challenge. Now? Tapos na ang challenge. English. English. Ano ang English ng RAM? Toilet. Wow! Kuso! May headset niya si Matthew, pero alam niyo po yung Ay. Denkarom. Ano sabihin? Zoe. Nee, dat vind ik niet leuk, hè? Kijk naar mij. Wat zeg je nou? Zoe. Ja, dat is niet cool, hè? Oké? Okay. Hindi ko gusto yung ganyang laro. Pew, pew. Baril-baril lang kayo.